Israel, ang plano ng Israel ay mahal ng Diyos ang Israel. Mahal ng Diyos ang Israel at ang gusto ng Panginoon ay may saayos niya ito. Kaya dito, ito kung titingnan ninyo, ang title nito ay ang plano ng Diyos sa bayang Israel. Ang gusto ng Panginoon na may saayos ang mga Israelita, may saayos ang kanilang mga buhay. At nangako ang Diyos na kung sila'y susunod sa Panginoon, ay sabi niya dito sa 18, sabi niya, kung kayo susunod, sabi niya, kung sinunod nyo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di napuputol ang agos. Nakakita ka na ba ng ilog na hindi napuputol ang agos? Ganyan ang biyaya ng Diyos. Kung ang tao'y hindi lumalabag sa Kanya, kung ang tao'y nagiging masunurin sa Diyos. Kasi sa totoo lang, walang ibang gusto ang Diyos sa ating mga buhay, kundi yung maging maayos. Ako bilang pastor, gusto ko rin na lahat, especially sa aking mga anak, maging maayos ang inyong buhay. Hindi ko ninanais na kayo ay pagtawanan ng mga tao dyan sa labas. Pagtawan, iyan ba, nag-aaral ng ganito, tapos nawala ka lang? Hindi, ayaw ko ng ganyan. Kaya nga sabi niya dito, tingnan mo, kung sinunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di napuputol ang agos. Ganyan ang gusto ng Diyos ang biyaya sa atin. Na parang tubig na hindi napuputol ang agos. Alam mo kung makakarating ka lang sa mga malalaking river, katulad ng mga wala, agimit, ay walang tigil ang agos niya. Araw at gabi. Ganon ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya lang, ito'y alam mo ba, yung Israel ay mahal na mahal ng Diyos. Subalit, pinutol ang Diyos ang biyaya sa kanila. Dahil doon sa paglabag nila sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoon, na hindi sila naawat, pinutol ng Diyos yung biyaya. Iyan ang ayaw na ayaw ko sa bawat isa sa atin. Na dumating ang panahon na parang hindi natin maranasan ang Diyos. Hindi tayo pinagpala ng Panginoon. Kaya, habang may araw pa, habang buhay pa ako, gusto ko maging maayos ang inyong mga buhay. Kasi kahit ako'y makahimlay na, gusto ko nakita ko kayo na kayo yung mga maayos ang buhay. Yan. Kasi sabi dito, kung sinunod mo lamang, sabi ng Panginoon, kung sinunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy katulad ng ilog na walang tigil ang agos. Ganon sana ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya pinutol ng Diyos yung blessing ng Israel. Alam mo ba, doon sa Kanaan, sa lupang pangako, hindi nakapasok si Moises dahil sa tigas ng ulo ng mga Israelita. Doon sa lupang pangako ng Diyos, mayroon doon bumubukal na gatas at saka pulot-pukyutan. Nga yun ang pinakamayaman sa ating bansa sa lahat. Kasi yun ay bansa ng Diyos. Ay hindi yun yun ay pinagtatalunan ng mga kinakalaban lahat ng mga malalaking bansa ang Israel. Subalit ito ay hindi nagapi sapagkat ito ay bayan ng Diyos. Pero dumating ang araw na mananalo ang China at ibibigay ang Israel ang Amerika. Ibibigay yan at magtatak ng 666. Ang ating mga pinaghirapan dito sa lupa ay mawawala yan. Lahat yan ay mawawala. Gusto ko na ngayon pa lamang mga bata pa kayo at bata pa rin naman ako, iayos natin pare-pares ang ating buhay. Kasi kung iayos natin ang ating mga buhay sa Diyos, sabi niya dito, kung sinunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di napuputol ang agos. Yan. Napakaganda nitong talatang ito, punong-puno na blessing. Kung
sinusunod natin ang ating Diyos. Sabi niya dito, pagpapala ay aagos. Parang na ilog na di napuputol ang agos. Walang naglilingkod sa Diyos na malimos ng tinapay. Kaya, bigyan nyo ng parangal ang Diyos sa inyong buhay. Bigyan natin ng parangal ang ating Diyos kapag ang Panginoon ay nabigyan natin ng parangal sa ating buhay, pagpapalain niya tayo. Yan ang, kasi yung mga taong hindi nagpaparangal sa Diyos ay wala itong pagpapala. Ayaw ko nang dumating ang panahon na ang blessing ng Panginoon ay pinutol sa atin. Dahil sa masamang gawain, pinutol ng Diyos ang blessing natin, ng Diyos sa atin. Ayaw ko nang gano'n na mangyari yun. Tingnan mo dito sa tagumpay mo sana'y sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Yung mga tagumpay mo, yung mga kredibilidad na makukuha mo sa ating bayan o sa Diyos ay tagumpay mo'y sunod-sunod. Pagkapala ng Diyos sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan na walang tigil ang dating nito. Nakita mo sa dalampasigan, ang alon ay sunod-sunod ang dating niya sa tabi. Yan. Kaya inalito dito ng Diyos sa kanyang mga ginawa upang makita natin na ganoon kasagana ang blessing ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Sabi sa 19, ang lahi mo sana ay magiging sindami ng buhangin sa dagat at tiyak kung hindi sila mapapahama. Ito yung blessing ng Diyos kung sinunod natin ang Panginoon. Pero, yung tinatawag na exegetical interpretation, kung hindi mo susundin, ang mangyayari sa iyo ay puputulin yung blessing ng Diyos. Huwag naman sana na dumating sa mga ganoong pagkakataon. Kayo ay malalaki na, simula kay Abby hanggang kay Ashley. Ashley, Harold, kayo ang walang asawa. Dalangin ko sa Diyos na kayo ay huwag mag-aasawa nang hindi sumasampalataya. Baka mamatay ka, Harold, katulad ni Samson. Ashley, baka ikaw ay mapariwara ang iyong buhay. Tandaan mo, sabi niya, kung sinunod ko lamang ang iyong mga utos, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo katulad ng tubig na di napuputol ang agos.